Ganda araw po. Ang topic natin, design of sheet piles. Ano ba yung sheet piles? Ito yung malimit makita natin sa mga estero. Especially kung pupunta kayo dyan sa Manila area, no? Sa Binondo. Lumakad kayo sa gilid. Makikita nyo may mga bakal doon sa gilid. Siya yung nagko-contain ng walkway doon sa magkabilang side ng estero. So, yung part na yon, ano yun? Reclaim yun. Tinambakan natin. Hindi natin siya pwedeng lagyan ng regular retaining wall dahil may tubig nga eh. So, ang ginagamit ng mga engineers, ginagawa nila dyan, sheet piles. Maraming nabibili dyan. Paano natin mako-compute yung depth? Ano yung safe depth para hindi matumba yung sheet piles? So, dito sa example na ipepresent natin sa inyo, creek, meron siyang 3 meter depth. I-reclaim natin yung portion ng tubig. Kunyari, itong side na to, may tubig dyan. Gagawin natin, i-extend natin yung walkway sa magkabilang side. So, para ma-contain natin yun, i-introduce natin to yung sheet piles. So, in that way, matatambakan na natin ang loob niyan, malatambakan natin. So, magkakaroon siya ng parang fence, bakod, para hindi matumba yung tambak. Siyempre, may weight yan, nalagyan natin siya ng lupa, and then sisimentohan natin yung ibabaw para magkaroon ng kalsada ron sa ibabaw. So, ano yung mga consideration para makompute natin ano ba yung safe depth o yung haba ng sheet piles na ilalagay natin? Yun ang ipepresent ko sa calculation natin. Example, cross section of creek is 3 meter depth. Ito nga, in 3 meters. Both sides to be reclaimed. Ito, magkabilang gilid. Tatambakan natin yung gilid, yung kamukha nung nakikita natin sa mga estero sa Manila. Use steel sheet piles. Gagamitan natin siya ng bakal na sheet piles. Determine required depth. Yan yung i-design natin. Ano yung required depth? Ang pagbabasihan natin ng depth mula dito sa ilalim ng tubig. Kung saan nandoon yung stable condition ng lupa mula ron sa waterbed. Papunta ron sa ilalim. Gaano kalalim yung penetration. Ay pakikita natin dito yung calculation ng pressure. Dalawang klaseng pressure kasi, no? Yung isa, active pressure. Yung nanggagaling dito sa side na kung saan lalagyan natin ng tambak. Yan ang tinatawag na active pressure. Ano ang kalaban niya? Yung passive pressure. Yung gagaling naman dito sa kabilang side, dun sa left. Pipigilin niya para hindi matumba. So, dito sa sumunod na page, pakita natin, ano, sabi ko, calculation. I-zoom in ko yung portion ng drawing natin. Hinati ko na lang, ano, typical naman siya. Ito yung center line ng creek. Ito yung sheet piles, yung kulay red. Nilagyan natin ng guhit dito, no? Yung kulay pula na yan. So, yung ina-explain ko kanina, dalawang klase yung pressure. Meron tayong active pressure, represented by PA. Yung isa naman is passive pressure, represented by PP. Both pressures are concentrated as you go deep, triangular. Kaya ang concentration niya is 1/3 H. Kung ano ang total H na makompute natin, ang concentration ng active pressure is 1/3 H. Ganun din doon sa kabila. Concentration niya is 1/3 D. Ito naman yung D, yung depth na sinasabi ko, yung penetration na gagawin natin. Ang reference natin yung ilalim o yung pinakagitna ng creek kung saan na doon yung waterbed, yung stable condition. Bago tayo magpatuloy, ito yung parameters. Nilagay ko, no? Meron tayong soil, water, ano to, yung P, 40 degrees. Ito yung angle of friction. Internal angle of friction varies depende sa klase ng lupa. Hihingi tayo ng soil report para ma-apply natin. Kasi merong coefficient factors. Kung makita ninyo, CA at saka CP. CA stands for coefficient factors for active pressure. Yung isa naman, CP, coefficient factor for passive pressure. Ito yung formula. No? Magkaiba po yan. Ano? Kung titignan nyo, yung isa, minus yung sa taas, dito positive. Yung sa passive pressure naman, yung positive na punta sa taas, nasa ilalim yung minus. So, sinubstitute ko yung value ng P, yung internal angle of friction sa dalawang formula. Nakuha natin ito, no? CA at CP. 0.218 yung CA, 4.58 yung CP. Bakit? Sasabihin nyo, bakit magkaiba? Bakit yung coefficient factor ng CP is favorable dun sa passive pressure? Kasi malakas ang lupa pumigil. Mabigat yan eh. Kaya nilakihan nila. Meron silang factor na inintroduce. Ito nga, yung formula na to. Kaya nakuha natin yung 4.58 tailored dito sa lupa, sa klase ng lupa. Sila sabi ko, 40 degree angle of friction.
So, ang simple lang to, no? Kukumpitin natin yung pressure ng dalawa. PA at saka yung PP. Kasi paglalabanin natin si dalawa para ma-derive natin yung lalim ng penetration, yung baon dun sa lupa. Sabi ko rito, PA, yung isa, PP, ano? Ito yung expression, yung pag-calculate ng pressure, nakalagay dito, substitute natin to. Yung value ng soil, at saka yung value ng tubig. Yun. So, mapasinin niyo yung formula, no? Basic, ano? 1/2 base times height. Kaya nakuha natin ang pressure. Kailangan natin gamitin yung coefficient factors para dito sa sinasabi ko. Dahil active pressure, ang gagamitin natin coefficient is yung 0.218 dito. Ano po? Dito wala, kasi sa lupa lang ina-applyan. So, kung mapasinin nyo, overall, meron tayong quantity na nilagay, multiply by 1/3. Kasi yun yung concentration ng P, yung sinasabi ko. Kasi mamaya, kukunin natin yung moment nilang dalawa. Doon sa passive pressure, ganun din ang format, ano? Pinakita natin, meron din siyang soil, meron din siyang water. Yun, ginuhitan natin ng red. Ganun din, nung multiply natin ang 1/3. Dahil concentrated siya, ang reference naman niya itong D. Ngayon, apply natin yung sum of moment at point O. Meron tayong point O dito. Sabihin natin, ito yung 5 watt point. Ano? Magmo-moment tayo. Moment at point O, makukuha natin yung value ng D. Nilagay ko rito. Galing yan dito. Ito PA, ito yung PA. Ito naman, ito yung PP. Nilagay natin. Ito, D equals 1.32 after simplifying yung expression. Nakuha ko is 1.32 meters. Meters tayo, ano po? Meters. So, kung makikita nyo, no, naglagay ako ng 20% development allowance, sabi ko, or shear allowance. Kasi para din itong concrete, yung rebar at saka concrete, meron tayong development na. Sa soil, meron din. Meron din siyang development, yung sheet piles, na requirement para hindi siya mahugot. Nalagyan natin ng 20% out of calculated D, which is 1.32. So, D final equals 1.32 times 1.2 or 20% will give us 1.6 meters. Ito yung depth, yung penetration, yung pinag-uusapan natin kanina. Ano ang reference? Mula doon sa ilalim ng tubig. Ano po? Yun yung D. Nakuha natin is 1.6 meters. Yan yung final. So, total H, yung sinasabi natin, total H, yung o-orderin ninyo na sheet piles, gaano ba kahaba yan? Equals 1, asan yan ito? 1 plus 3 plus yung D na 1.6 will give us 5.6 meters. Yun po, ang 5.6 meters, yung total length. Ngayon, kung ang commercial length is 6 meters, paki-check nyo na lang sa mga manufacturer. Kung 6 meters, pwede na yung gamitin, i-round off na ninyo sa 6 meters kasi malapit na siya, no? So, mas safe, mas mahaba, mas safe tayo. Ibabao natin siya hanggang ma-meet natin itong top ng sheet piles kapag tayo noong level nung gagawin nating fill doon sa ibabaw ng lakaran, ng walkway, doon sa side no creek. Sana po nagustuhan ninyo. Abangan ninyo yung isa pa. Gagawa ako walang tubig. Gagawin naman natin na sloping ground. Gagamitan naman natin siya ng concrete retaining wall. Like and share na lang po kung nagustuhan niyo yung topic natin. Kita tayo uli sa susunod. God bless.